Iimbestigahan kung pilot error, lagay ng panahon o problema sa makina ang dahilan ng pagbagsak ng helicopter sa Pililla, Rizal. 2 ang nasawi sa disgrasya. Saksi si Chino Gaston. Tumawag na po. Nabulabog ang mga residente sa isang barangay sa Pililla, Rizal matapos bumagsak ang isang Bell 505 helicopter bandang alas 7 kaninang umaga. Nang datnan ng mga rescuer, nasa loob pa ang 3 pasahero habang ang 2 nakahiga na sa damuhan. Basag ang windshield at mga bintana ng chopper habang bali ang buntot nito. Pagdating po natin sa scene, ay may 5 pong individual na wounded. Some are severely wounded, unconscious, yung 2. Then yung 3 conscious naman. Makita naman natin sa pictures nila, 3 yung Pilipino, then may 2 foreign-looking national na biktima. Dead on arrival sa ospital sa Morong ang 2 sa mga biktima. Patuloy namang ginagamot ang 3 iba pa. 2 sa kanila ang nailipat na sa isang ospital sa Metro Manila. Ayon sa pulisya, 2 sa 5 sakay ng helicopter, mga Malaysian national na papuntasan ng Quezon Province. Sabi ng ilang saksi, nasa ere pa lang nang mapansin nilang may problema na ang helicopter. Tila iniwas daw ito ng piloto sa mga bahay bago bumagsak. Nung papalapit na po dito sa amin, iba na yung ano niya. Hindi normal yung takbo niya. Iba, parang patagilid yung takbo niya. Hanggang sa bumagsak na po doon. Kami makalapit eh. Gawa na, umiikot yung LC. Umiikot pa yung LC. Nung huminto, tsaka kami lumapit, tinignan namin. Yung 5 tao na hindi sila makaalis at yung isa dugo talaga, yung isa nasa gitna. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na biyaheng Manila-Quezon Province ang helicopter na pag-aari ng isang local aviation company. Agad ding sinuri ang helicopter. Mula rito sa Pililla, Rizal, dadalhin ng mga otoridad ang wreckage ng helicopter para mas masuri pa ito ng husto para malaman kung equipment failure, pilot error, lagay ng panahon o kombinasyon ng 3 ang naging sanhi ng pagbagsak nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Hanggang 10 piso kada litrong dagdag presyo sa petrolyo ang nakaamba kapag umabot sa $20 kada bariles ang taas presyo sa world market. Ay po yan sa Energy Department. Si Pangulong Bongbong Marcos hihiling sa Kongreso ng kapangyarihan para bawasan ang buwis sa pag-import sa mga produktong petrolyo kung aabot sa $80 ang kada bariles ng Dubai crude. Saksi si Joseph Moro. Ang big-time oil price hike ngayong araw hindi pa epekto ng gulo sa Middle East pero posible raw itong maramdaman sa mga susunod na linggo. Sa pagtaya ng direktor ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kapag umabot sa $20 kada barrel ang taas presyo sa world market, magkakaroon pa ho tayo ng probably 7 to 10 peso per liter na magiging increase. kung sakali hihingin daw ng DOE sa mga oil company na utay-utayin ng anumang taas presyo. Instead of one time, baka pag-usapan yung over a series of adjustments weekly or a number of days. At nagawa na ho natin ito recently dun sa nangyaring Israel-Iran missile conflict. Sa ngayon, nasa 76 hanggang $78 ang kada barrel ng Dubai crude. Kapag lumampas ito sa $80 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hihiling siya sa Kongreso ng kapangyarihan para bawasan ang excise tax sa buwis sa pag-import sa mga petroleum products. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Suportado naman ito ni House Speaker Faustino D na nagsabi makikipag-ugnayan sa Senado para pag-aralan ito at kung kailangan ay amyendahan ng batas. Handa rin daw makipag-usap ang Senado. Pag-usapan namin kung paano. Siyempre ako, on a personal opinion, basta't makakatulong at makakaangat sa problema natin, sa magiging maaaring problema natin dito sa nangyayari sa Middle East, siyempre payag ako. Sa gitna ng banta ng oil price hike, humihingi ang mga jeepney at bus ng 2 pisong dagdag pasahe. May hirit din ang mga provincial bus at mga Transport Network Vehicle Service o TNVS.
Pati ang P2P buses na humihingi ng hanggang 40% fare increase dahil 10 taon na umunang di nagtataas pasahe. Kahit piso. At alam ko naiintindihan ito ng ating mga kababayan dahil pang 10 beses na pong nagtaas ng mga produktong petrolyo. Ito ay pansamantala lamang naman. Submitted for resolution na ang mga hiling sa LTFRB at maaaring madesisyonan ngayong Marso. Ayon sa LTFRB, kapag lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan, ay mapipilitan silang itaas ang pamasahe sa halos lahat ng pampublikong transportasyon. Pero papahupain umano muna ng LTFRB ang tensyon sa Middle East kung sakali. We have definitely considered the granting of provisional increases. Ability of the passengers to pay is another factor altogether. Sabi ng Pangulo, handa ang gobyernong ipamahagi ang 2.2 bilyong pisong fuel subsidy sa public transport sector para hindi na kailangang magtaas ng pamasahe. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. Pagdating naman sa supply, ayon sa Malacanang, may sapat na imbak ang Pilipinas na tatagal ng halos 1 buwan sa LPG at halos 2 buwan sa iba pang oil products. Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Okay, meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days. Ang DOE humingi na raw sa oil companies ang contingency plan kung saan bibili ng langis sa labas sa Middle East. We are assuring na hindi po pupunta kayo sa gasolinahan at walang gasolina doon. Bukod sa presyo at supply ng crudo, may agam-agam din kung maapektuhan ang presyo ng kuryente. May mga power plant pa rin kasi ang Pilipinas na pinatatakbo ng crudo. Pero sabi ng DOE, minimal o kakaunti lamang yan, kaya hindi raw masyadong makakaapekto sa power supply. Technically, we are not dependent on oil for electricity. Only 3% of oil is used for electricity. Although there will be indirect impact, kasi the shipping cost of importing other fuels like coal, for example, might be affected. Pero wala pa naman kaming napapansin dyan. Sa gitna nito, ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mga paraan ng pagtitipid. Hinimok din niya ang publiko na gawin din ito. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. All of these things can come together. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinauwi na ng Amerika ang kanilang non-emergency staff sa ilang bansang apektado ng krisis sa gitnang silangan. Kasunod po yan ang pagtama ng drone sa Embahada ng Amerika sa Riyadh, Saudi Arabia. At umabot naman sa mahigit 1,000 Pilipino sa Middle East ang gusto na umuwi sa Pilipinas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Jonathan Anda. Mula kahapon hanggang ngayong araw, umalingaw-ngaw ang pagsabog sa ilang bahagi ng Lebanon. Gumanti ng airstrikes ang Israel matapos magpakawala ang grupong Hezbollah ng drones at missile. Bahagi ito ng 4 na araw ng krisis sa Middle East mula nung simulan ng puwersa ng Amerika at Israel ang pag-atake sa Iran. Sa kauna-unahang pagkakataon, gumamit ang Amerika ng one-way attack drones na kahalintulad ng disenyo ng Iran. Ayon sa US military, mahigit 1,000 target sa Iran ang kanilang pinatamaan, kabilang ang 11 barko. 6 na US service personnel ang nasawi sa retaliatory attacks ng Iran sa Kuwait. Gate ni US President Donald Trump, layo nilang pigilan ng nuclear at ballistic missile program ng Iran na anyay banta sa Amerika at sa Middle East. Layon din daw na pulbusin ang kanilang Navy at pigilan ng Iran sa pagsuporta sa mga militanteng grupo sa rehiyon. This was our last best chance to strike. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.
Iniutos na ng Amerika na paalisin ang kanilang non-emergency government personnel sa UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Iraq at Jordan. Isinara naman ang mga diplomatic mission sa Saudi Arabia at sa Kuwait. Kasunod yan ang pagtama ng mga drone na nagdulot ng sunog sa US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia. 8 pang drone ang na-intercept bago tumama sa lungsod ayon sa Defense Ministry ng Saudi Arabia. Di bababa sa 9 na bansa sa Middle East ang napaulat na tinamaan ng retaliatory strikes, kabilang ang Israel. Kahapon, 19 ang sugatan sa pagtama umano ng missile ng Iran sa southern Israel. Nitong linggo, 9 ang patay sa missile strike sa Israeli city ng Beit Shemesh. Hanggang kanina, patuloy ang pag-intercept ng depensa ng Israel sa mga missile. Sa programang Hannity ng Fox News, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kapayapaan ang layunin nila. You're not going to have an endless war. Now, of course, it's up to the people of Iran in the final count to change the government. But we are creating, America and Israel together are creating the conditions for them to do so. Giit ng Iran, walang basihan at iligal ang pag-atake sa kanila. Itinanggi rin nilang gumagawa sila ng nuclear weapon. This was a calculated act of aggression. There was no imminent threat from Iran. Our nuclear program is exclusively peaceful. We target only the military objectives of the hostile forces. We don't target civilians. Kabilang sa napinsala sa kabisera ng Iran na Tehran, ang makasaysayang Golestan Palace na isang UNESCO World Heritage Site. Ayon sa Iran, umabot na sa mahigit 700 ang nasawi sa kanilang bansa. Sa gitna nito, nagbabala ang isang opisyal ng Iranian Revolutionary Guards na pupuntiryahin ang mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng langis para sa mga bansa sa Middle East. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1,400 ang Pilipinong gustong magpalikas mula sa Middle East dahil sa kaguluhan. Pinakamarami mula sa United Arab Emirates, pero di pa malinaw kung kailan masisimula ng repatriation ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones. This is a combat area. Paalala ng Pangulo sa mga Pinoy sa Middle East. If you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. Sa gitna na nagpapatuloy na tensyon, sumiklab ang mga protesta sa iba pang bahagi ng mundo. Nauwi nga sa karahasan ng mga protesta sa Pakistan, 23 ang patay. Isang Pinay ang kumpirmadong patay sa airstrike sa Israel noong weekend. Nangako ang Israeli Embassy sa Pilipinas na maglalaan ng panghabang buhay na suporta sa pamilya ng nasawing si Mary Ann Velasquez de Vera. Pero wala pang tiyak na petsa kung kailan may uuwi ang kanyang labi. Kanina, bumalik ang mister ni Mary Ann na si Ernie sa area ng wasak na gusali para hanapin ang kanyang gamit. Tumanggi siya magpa-interview pero hinayaan ng kaibigan nilang mag-asawa na si Mel Grace na magsalita para sa kanya. Kakahatid lang daw noon ni Ernie kay Mary Ann sa amo nitong inaalagaan ng tamaan ng airstrike ang gusali nila. Nasa stage pa ho ng shock talaga. Hindi pa po niya talaga matanggap kasi everyday sila magkasama. Sabi nga niya, ate, magpapakatatag ako. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Nandal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.